Bumalik na si Laika sa table niya at kinain ang mainit pang siopaw. Guys! Tawag ng HR nila nang pumasok. Nanlaki ang mga mata ni Laika na makita ang PA niya. Si Ma'am Rhea Mendez pala, manager natin. Pagpapakilala nito. Hi guys! Nakangiting bati ni Rhea na kay Laika nakatingin. Ako yung bagong manager ninyo. Kapag may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang magtanong ha. Yes po. Yes po. Sagot nila. Bakit ba ang gaganda ng mga pinapadala ng main branch dito? Tanong ng isa nilang kasama. By the way, Laika, sama ka muna sa office ngayon. May didiscuss lang ako. Sabi ni Rhea. Tumayo naman si Laika at sumama kay Rhea sa opisina nito. Rhea? Tiling ng dalaga nang isinara ang pinto sa kaniyakap ang assistant. Madam! Masayang sabi ni Rhea. Kamusta ka na? Bakit ganito ang suot mo? Mahabang kwento. Nakalabing sabi ni Laika. Bakit ka nandito? Surprise ba? Abay oo, hindi ka nga nag-text o tumawag. Madalian lang madam, yung lola mo pinadala ko para daw may katulong ka dito. Sagot ni Rhea. Madam, wala akong alam bilang manager. Alam mo namang sunod lang ako sa utos mo. Okay lang yan, ako ang bahala sa'yo. Sabi ni Laika. Saan ka tumutuloy? Diyan sa Days Hotel. Sagot ni Rhea. Sana all naka-hotel. Teka, yung sinasabi kong scholarship. Naasikaso mo na ba? Yes, ma'am. Ako nang bahala dun. May mga nakausap na ako nakipag-coordinate sa governor dito para sa scholarship program. Anyway, madam, need na ninyong mag-submit ng bagong design sa main branch. Akala ko nakapag-submit na ang team last week, sabi nila. Wala pa siyang napapasang design dahil bago pa lang siya rito. Mukhang hindi ma-approve sa taas. Kilala mo naman ang lola at mami mo, masyadong mataas ang standard. Sagot ni Rhea. Mukhang wala ngang bagong design na nakapasok mula sa Mindoro team at puro galing sa main branch ang mga napili. Send mo sa email ko ang ipinasa ng Mindoro team para ma-check ko. Sabi niya. Yes, ma'am. At maghanap ka ng underrated designer na ma-hire natin sila as working student. Sabi niya. For sure, maraming aspiring designer dyan. It's time na matupad ang pangarap nila. Naalala niya ang mom niya. Wala rin itong pera noon at kung hindi nito nakilala ang daddy niya at nabigyan ng pagkakataon na maipakita ang talento ay hindi nito makakamit ang pangarap. Sila nga ba or ang main target natin ay si Peter? Bulong ni Rhea. Tumahimik ka nga. Balik na ako sa work ko. Basta, libre mo ako ng lunch mamaya ha? Bulong niya. Natatawa naman na naiwan si Rhea. Hi! Bati ni Rhea nang bumaba at pumunta sa pahingahan ng driver nila. Hello ma'am! Magalang na bati ni Manong Larry. Kayo ho ang driver dito? Tanong ni Rhea at napasulyap sa gwapong lalaki. Kahit na mumurahin ang suot nito, sobrang stunning ang kagwapuhan. Yes ho! Ako si Larry at siya naman si Peter. Kumain na ho ba kayo? May libreng lunch ako sa inyo. Sabi niya tinutusan ng kasamang delivery boy na ilapag ang in-order na pagkain. Kain kayo. Talaga? Salamat ma'am. Hindi pa nga kami nakakakain. Sabi ni Manong Larry. Sige ho. Nakangiting sabi ni Rhea at muling napasulyap kay Peter. Kaya pala mukhang na-in-love ang mom niya dahil may sinabi talaga ang lalaki pagdating sa itsura. Medyo snobbish lang dahil hindi man lang umingiti pero bumagay sa mukha nito. Hindi naman tumitingin sa Laika sa estado ng buhay kaya malamang papasa talaga ito bilang boyfriend niya. Bumalik na si Rhea sa opisina nito. Uy! Nakalibre tayo ng lunch! Sabi ni Manong Larry na napatingin sa family bucket mula sa KFC. Salamat naman! Kain na tayo! Mauna na ho kayo! Sagot ni Peter at pinagmasdan ng dalawang kasamang kumakain. Wala siyang masabi sa kabaitan at kasipagan ng dalawa. Kahit na napapagod, tuloy pa rin sa pagbuhat at pag-deliver si Manong Larry. Manong Larry, ako na ho ang magdi-deliver sa Lunes sa Masbate. Sabi niya dahil malayo na ito. Ikaw na lang ho dito sa city. Once a week lang naman silang may delivery. Sigurado ka? Kasi birthday ng anak ko yun. Sabi ni Manong Larry. Opo. Sagot niya. Gusto ko rin mabisita Masbate. Hindi pa ako nakakapunta roon eh. Sige. Ganyan talaga kapag driver. Pupuntahan mo lahat ng gusto mo na libre. Salamat ha. Tiyak na matutuwa ang anak ko kapag nalaman niyang dito ako sa bahay sa birthday niya. Pero hindi ko muna sasabihin para surprise ko siya. Napangiti si Peter.
Isang huwarang ama't asawa si Mang Larry. Naalala tuloy niya ang lolo niya. Ganito rin kabait sa kanya. Kahit na farmer lang, gumagawa ng paraan para may maihanda sila noon kaya nang mawala ito, nangako siyang tutuparin ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral para maalagaan ang lola niya. Hiwalay ang mga magulang niya. Nawala ang tatay niya dahil ng kainuman nito at ang ina naman niya ang naging OFW. Kinuha niya ang pagkain at kumain, saka nagpahinga muna bago tumulong sa pagbubuhat ng ilang kilo ng tela. Alas 5 ng hapon ay umuwi na siya. Halos magkasabay lang din sila ni Laika na dumating dahil kakababa lang nito sa taxi. Nag-taxi ka na naman? Sana chinat mo na lang ako para sumabay ka na sa akin, sabi ni Peter. Di ko naman alam na uuwi ka ng maaga. Napamahal ka pa tuloy, sabi ng binata. Okay lang, i-refund naman ng company ang pamasahe ko, sagot ng dalaga. Bait naman ng company para manlibre ng pamasahe sa mga empleyado. Sa akin lang, sagot ng dalaga. Kasi galing ako ng main branch so kasama na sa compensation ko. Napaghandaan na niya ang kasinungalingan niya nang makapasok. Dumiretso si Laika sa CR para maligo habang si Peter naman ay nag-ayos ng gamit. Aalis ka? Tanong ng dalaga habang nagsusuklay ng basang buhok nang lumabas sa kwarto. Reunion namin bukas. High school reunion. Ibig bang sabihin na doon din ang jowa ni Blassie? Ano nga ulit ang pangalan nun? Pati si Blassie. Pagtatama niya kaya nagulat ang dalaga. Magkakaklase kayong tatlo? Oo, sagot ni Peter. Ayaw nga sana niyang dumalo pero baka isipin nila na masyado siyang affected. Isa pa, matagal na niyang gustong makita mga high school friends niya. Hindi naman naging masama ang pinagdaanan niya noon dahil iyon ang pinaka-the best na nangyari sa buhay niya. Sama ko, sabi ng dalaga. Ha? Bawal ba magdala ng outsider? Anong gagawin mo doon? Sasama ako. Doon na lang ako sa bahay ninyo. Gusto ko lang bisitahin ang lugar mo. Sige na please. Wala akong gagawin ngayong weekends. Ang boring naman kasi dito sa bahay. At least kapag punta ako sa inyo, maaaliw pa ako. Pangungumbinsa niya. Sure ka? Oo, sagot ng dalaga sabay tango. At baka awayin ka na naman ng dalawa? Aminin mo. Aminin mo nga sa akin, Peter. Sinusuportahan mo rin si Blessy noong nasa abroad ka pa, no? Baka ikaw nga nagpaaral sa kanya. Iniwas ni Peter ang mga mata kaya nagngingit-ngit sa galit sa Laika. Bakit ba napayag ka na maliitin ka nila? Sila nga may utang sa'yo. Hindi siya worth it na asikasuhin ko at pag-aksayahan ng oras. Nangyari na yun. Kaya inaabuso ka eh. Hindi pwede ang ganyan ha? Mapupunta ka nga sa langit pero aapihin at aapak-apakan ka muna ng mga masamang tao sa lupa. Huwag ganun. Dapat lumaban ka. Hindi masama ang lumaban kapag nasa tama. Wika pa ni Laika kaya napatitig si Peter sa babaeng kaharap. There is something kay Laika na natatakot niyang magustuhan dahil baka darating ang araw na pipiliin din ito ang pera kagaya ng mga babaeng nakilala niya. Ganyan naman ang mga babae. Isasama mo ako o malalaman ng lahat sa company na naging kayo ni Blessy? Pananakot ng dalaga. Magbas tayo. Ha? May sasakyan ka naman na. Tanong niya na gustong magdiwang. Ibig sabihin payag ito na isama siya. Sa company yan. Bawal dalhin kapag personal use. Sagot ni Peter. Bawal ba? Ani Laika. Hindi niya iyon naisip kaya mukhang mapipilitan nga siyang mag-commute. Siyempre bawal. Sagot ng binata at napatingin sa labas nang may tumawag. Ay, andyan na ang order ko. Masiglang sabi ni Laika at lumabas kaya sinundan ni Peter. Ma'am, mabigat to. Sabi ng lalaki habang binababa ang malaking karton, kaya tumulong na si Peter sa pagpasok nito. Ano to? Shoeing machine. Sagot ng dalaga at ngumiti. Ha? Gagawin mo riyan? I am a designer, di ba? Gusto kong makatipid kaya ako na lang magtatahi ng mga isusuot ko. Sagot niya. Kapag may time ka, bili tayo ng tela ha? Okay, pagpayag ng binata. Pero sa susunod na natin na si kasuhin yan, mag-ayos ka na ng damit mo para bukas. Okay, sa room ko na lang yan dalhin, may space pa. Sabi ni Laika. Bilisan mo na, alis na tayo. Sandali lang, maglalagay lang ako ng lipstick. Naiwan na kita. May tricycle na dito sa labas.
Pikong sabi ni Peter kaya tumakbo palabas ng bahay si Laika matapos ilak ang pinto. Mabilis ka pa sa alas 4 gumayak ka, sabi ni Peter na makasakay na sila ng tricycle patungo sa terminal ng van. Kaysa maiwan mo ko, bakit ba mabilis pa sa alas 4 ay pwede namang alas 5, alas 6 o alas 12? Curious na tanong niya. Matagal na salitain ng Pinoy yan. Alam ko pero bakit sa lahat ng oras ay alas 4? Noong panahon ng Amerikano, may itinayo silang ice plant sa Manila tapos naglalagay sila ng siren. Tutunog ito ng alas 7 sa umaga bilang tanda na mag-uumpisa na ang trabaho at alas 12 ng tanghali bilang lunch break. Alas 4 naman ng hapon ay uwian na. Naririnig ang siren hindi lang sa ice plant kundi sa buong Manila. Kaya alam nila na tapos na ang trabaho at uwian. Siguro dahil mabilis ang mga Pinoy at excited umuwi. Kaya bago pa sumapit ang alas 4, tapos na ang trabaho. So tinawag na mabilis pa sila sa alas 4. Paano mo nalaman yan? Huwag nang maraming tanong, basta yun na yun. Napapailing na wika ni Peter. Nang makababa sa terminal, sumakay sila sa van patungo sa San Martin kung saan kinalakihan ng binata. Nang makababa sa bayan, sumakay ulit sila sa tricycle papasok sa Barangay de la Paz. Nang makarating sa bahay na nasa tapat lang ng paaralan, ay bumaba na sila at naglakad papasok. Kaninong malaking bahay yan? Tanong ni Laika habang naglalakad at dumaan sa gilid ng malaking bahay. Sa may-ari ng lupa. Sagot ni Peter. Sa isang kubo sila tumigil sa likod ng malaking bahay na nakaharap sa malawak na palayan. Apo! Sabi ng matandang bumaba sa hagdan. Lola! Magaling na bati ng binata at nagmano sa matandang halos kalahati na ng buhok ay kulay puti. Si Laika ho, kasama ko sa trabaho. Laika, si Lola Amelia. Hello po, good morning. Bati niya at nag-bless sa ginang. Magandang araw, iha. Bati rin na matanda at tumarap kay Peter. Ay, saan na si Blessy? Hindi mo ba kasama? Tanong ng matanda na may hawak na baston. Nagpaiwan, Lola. Sagot ni Peter at bumulong kay Laika. Hindi niya alam na kami. Medyo makakalimutin na si Lola. Okay, wika ni Laika na naunawaan ng matanda. Siyempre, sanay lang si Blessy ang kasintahan ni Peter. Lola, may pasalubong ako sa'yo. Sabi ni Peter at inabot ang dalang malaking plastic bag. Gatas? Nakangiting sabi ni Lola Amelia. Marami pa ako niyan eh. Mas okay ng sobra kaysa sa wala. Nakangiti na sabi ng binata. Dati, ako pa ang bumibili ng gatas mo pero yung Bear Brand lang. Pero, ikaw na ngayon na nagbibigay ng gatas ko, mamahalin pa. Naiiyak na sabi ni Lola Amelia kaya inakbayan siya ni Peter. Drama ka na naman, Lola. Siyempre, mahal ko kayo. Ako na ngayon ang malakas kaya ako na ang magbibigay. Habang pinagbamasdan ni Laika ang maglola, naalala niya ang Lola Amanda niya. Malapit din siya sa Lola at palagi nitong binibigay ang lahat ng gusto nila ni Edward. Maiwan na muna kita. Ayusin ko lang ang breakfast. Pili ni Peter at pumasok sa kubo dahil baka makalat kaya aayusin niya muna bago umakyat sa Laika. Maupo ka, Laika. Sabi ni Lola Amelia kaya naupo sila sa ilalim ng malaking puno. Alam kong wala na sina Peter at Blessy. Ho? Noong high school pa lang marami na ang sinasamahan ng nobya niyan. Si Peter lang ang ayaw maniwala. Sabi ni Lola Amelia kaya napangiti sa Laika. Huwag na kayong mahiya. Alam ko naman na kayo ng apo ko. Ngiti lang ang naitugon ni Laika dahil ayaw naman niyang idinayo aminin. Sabi nga ni Peter, makakalimutin na ang lola nito. Ingatan mo ang apo ko ha. Mula nang iwan niya ng nanay niya para sa ibang lalaki nito, ay naging malungkutin na ang apo ko. Ako ang nag-alaga riyan mula pa noong bata. Gusto kong makatagpo siya ng babaeng hindi siya iiwan. Sabi ni Lola kaya nakaramdam ng lungkot sa Laika para sa binata. Mabait at masipag na bata yang si Peter. Nag-uuling yan noon at tumutulong sa lolo niya sa palayan para lang may pambaon. Wika pa ni Lola Amelia. Tara, kain na tayo. Nakaluto na pala si Manang. Sabi ni Peter na ang tinutukoy ay ang pinsan na nag-aalaga kay Lola Amelia. Mas lalo namang hinangaan ni Laika si Peter sa kabutihan nito. Napakaswerte ng babaeng mamahalin ng binata. Ewan pero umaasa ang puso niya na sana ay siya iyon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.